Siguro yung yung time nung... Dito kasi nanay ko eh. Yung time naging battered wife mama ko. Yun ang babaguhin ko kasi yun ang bumago sa akin eh. Yung nakita ko nangyari sa mama ko nung baby, nung bata pa ako, still reflects now. I will not allow any man to hurt my family. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster. Sa araw na ito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. She's not only my anak-anakan. Ang tawag ko dito actually Wonder Woman at malalaman niyo kung bakit in the course of our kwentuhan. An actress, entrepreneur. Mga kaibigan, let's all welcome Nadia Montenegro. Thank you, Nay. Parang naano ako doon sa introduction. Daming gusto gawin sa buhay. Ay, Nay. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po na nanonood dito kay Nanay Aster. Nako, eto po talagang excited ako, Nay. Dahil isang taong nakakaalam ng tunay na ako. This time, huhubaran natin siya. Wow. Oh, Kung diba? gusto nyo lang. Mangungumpisal na siya sa atin ngayon. Okay, Kumusta ka na, anak? What are you busy with? Wow, madami na napakadami na nangyayari sa buhay ko ngayon. Ay, nakwento ko sa iyo kanina na iba pala na pag yung buhay na ng mga anak mo ang nakikita at pinapanood mong nabubuo ng maayos, ng tahimik at sang-ayon sa pinagdasal mo. Ayun, I can say that I am happy and at peace. Kwentuhan mo naman kami, paano ko napunta sa showbiz? Kasi Nay, ako po, nag-aaral po ako sa Colegio San Agustin. Doon po, halos madalas po talaga maraming mga agents po doon ng mga commercials. Kaya doon po kami nahasa nila Gretchen, Cheska Inigo, si Rufa po, si Luis Manzano, mga taga San Agustin po. So, nung naghahanap po nung 1984. Ayan na. Noong 1911. Yes. Noong 1984 po, may dumating po na film agent sa San Agustin at pinagtawag po lahat ng mga commercial models, kumbaga. To make the long story short, natawag po kami ni Gretchen. Kami po yung napili sa audition ng Regal Babies 2. Oh. Yun. So, doon na po nag-umpisa lahat. On March 27, 1984, pumirma po kami ni Gretchen Barreto ng 10-picture contract with Regal Films. 39 years na pala ako dito, Nay. Oh my gosh, yes, yes. Yung teenage life mo in showbiz? The hardest part siguro sa teenage life is because strong person po ako. When I was 11, akala ng mga tao nasa 16, 17 na po ako. Dahil malaking bulas. Tsaka talagang, alam mo yung fighter. I've seen, I saw them survive. I saw them survive individually and But together. But you're not even the eldest in the family. Yes, Tanya po ang eldest. But I guess there's always one in the family who's always the one who will, who will step in front. Yeah, you'll step forward for everyone. Importante sa isang bata na magabayan ka. Because that time, of course, my mother was very busy trying to make a living also to feed kaming apat. She was working, single mom din ang nanay ko. So, napupunta ako sa shooting mag-isa. May yaya naman ako, pero ibig sabihin, I had to grow up on my own. Hindi ako dumaan sa pagkabata. Hindi ako dumaan sa bumibiling manika or nakakapaglaro. Trabaho na kaagad. Siyempre, napasama ka sa mga hindi tamang tao. Napunta rin ako sa droga. Early age, I started smoking at the age of 12. I started drinking at the age of 13. Nag-drugs na po ng maaga. Yeah, I had the freedom. I had money. I had fame. Yes. I could go anywhere na. I go to a bar. Wala pang 10 minutes, ang lamesa ko, punong-puno na ng drinks yan. Naalis na lang ako kasi wala kang katahimikan. Umiinom ka noon, Opo, diba? talagang... Lahat, sigarilyo, lahat alak, po, drugs. I tried shabu, I tried cocaine, I tried everything na hindi ako magmamalinis. Ang siguro pwede kong sabihin, wag nyo na lang itry. Kasi doon nag-uumpisa talaga lahat. And, minsan pag akala mo, napakalakas mo, akala mo, ang galing-galing mong tao. Hindi, kaya ko yan. Hindi, try ko lang. Tapos hanggang na wala na, hindi mo na maalis. Naging struggle din na kasi yung health ko. Yes. Dumating din sa punto na kinailangan ko rin unahin ang sarili ko. Was it a realization or
somebody stopped you from doing it? No, Or Nay, ito sa realization, I was already asking Boy for help. kayo ni Boy noon? Yes, kami Oo. po ni Boy. Kasi si Boy po, 29 years po kami niyan. Si Boy, never po ako nakita nagsigarilyo. Ganun po ang respeto ko sa Okay. asawa ko. Never niya ako nakita nagsigarilyo dahil galit po siya dyan. Unang-una, meron na siyang depression nung 80s pa lang Yes. na sa cigarettes. That's why he died of COPD. So, galit po siya sa ganun. So, hindi ako nagpapakita. For 29 years, di po niya ako nakita. Wala akong pinagsisihan sa lahat ng pinagdaanan ko, Nay. Wala. Marami Sobra. ka kasing natutunan. Sobra, Yun ang Nay. naging lection mo sa buhay. Opo, sabi nila Oo. normal daw sa isang tao na pagdaanan lahat yan. Pero hindi rin. When you have complete guidance and you are on the right track. Kaya sabi ko, I'm so happy na ako sa edad ko to, ang tanda ko na nung nakilala. Kasi kilala ko si God. Yes. Pero hindi ko siya kilala. I know who God is, pero hindi ko siya Hindi kilala. mo siya sinusunod. Yes, at hindi that ko siya, time. hindi ako naniniwala sa kanya. Mm. Pero natutuwa ako na ako at my age now, na nakilala ko na siya talaga ng lubusan, is the same time na nakilala ng mga anak ko. So, alam mo, yung seeing them na, wow, hindi nila nadaanan yung napagdaanan ko. So, kasi sakto lang yung oras alam na, nila, alam ng mga anak mo. opo, Nay, wala akong Oo. tinago sa mga anak ko. Alam nila lahat ng infidelities ko, infidelities ng daddy nila. It was, parang nung nawala si Boy kasi, Nay, we became like, this is reality. Yes. This is what the life we're gonna face with your relatives. We had battles to face, Nay, when we lost Boy. So, napakasarap tignan na yung mga anak ko, dahil sa nakilala ko siya ng ganong oras, na ibigay ko sa kanila yung knowledge na yon, na ngayon sila din yung thirst nila to know more about God. Wala ako naging problema sa 8 anak ko, Nay, na may napariwara, tulad ng sakit ng ulong binigay ko sa nanay ko. Wala po, Nay. And I thank God for that because they're all serving Jesus. We know for a fact na marami ka rin naging Boyfriends po. boyfriends Okay lang, Nay. in the business. In the business. Yes. Ni-name drop ba natin? Isa-isa. Manatatandaan na pa ba? Ako hindi na po eh. Ba't pinagpapawisan? Pinapawisan bigla. Alam ko hindi mo ma-measure yung happiness ko ngayon kasi sabi ko nga, kung meron akong malaking pagkakamali sa buhay, yun po ay hindi ako ikinasal. And until Boy's last breath, yun talagang sana, sabi ko, Lord, sana kung bago siya mawala, maitama ko yung relasyon namin dalawa sa'yo, sa mata mo. Pero, unfortunately, hindi na nga nangyari yun. To see my children one by one, getting married, walking down the aisle, na hindi ko yung mga anak mo na ang babawi. Nay, Diba? okay Sarap, na no? ako. Okay na po ako. Ang hinihiling ko ngayon na 50 na ako. Makita ko lang maayos. Are you already? Yes, na. I turned 50 nung April. Wow. Yes, 50 na. Oo. Kaya sabi ko nga, Nay, paano ako naman, di ba? Golden girl ka na Opo, pala. ang hiningi ko lang, sabi ko, Lord, sana pag nag-50 ako, yun, manalo si Robin, tsaka magkaapo ako. Nanalo naman, magkakaapo naman ako. Praise God, di ba? Opo. Oo. Kasi I was 17 nung sumama ako kay Boy. Oo. Yun po yung tinawagan ako ni Tito Douglas Quijano, yung manager ko noon. Sabi niya, magmula nung bata ka, wala ka ng ibang hiniling, kundi sabi mo, pag nakilala mo yung tamang lalaki, mag-aalaga sa'yo at mamahalin ng buong pamilya mo na hindi ka iiwan, you will let go of everything. I was only 17, Nay. Kaya nga parang, di ba? It was Tito Douglas who told me. Kasi Nay, pagod na ako noon. Pagod na. Imagine, Hindi kaya- Nay, I started 11, tapos ang ginawa ko pong pelikula, 29 for 5 years. Naglalagari ka ng mga pelikula. Hindi, lang, dumarating po ako sa shooting, ano nga ba pelikula to? Ano nga bang role ko rito? Ay, ganun na po, kasi 4 na pelikulang sunod-sunod, tapos may 3 kang show na may tanghali ka, may soap ka, may ganito. Kami lang naman po noon nung 80s eh. Napagod po ako, and yun nga po, when I met Boy, he promised me the moon, the stars, and the skies. So, ayun, naging madali naman po yung paghulog ko sa kanya. And that is Tito Douglas na nagsabi na, if you wanna take a break, ako nakakausap kay Mother Lily sa kontrata mo, and then continue ka na lang. Pero Right. if you want to know the truth, na that time, akala siguro nila nung time siguro mga 12, 13 ako, akala siguro niya mga 16, 17 na ako. Pero nung time na yon medyo nagpapahiwating na. Nag-antay naman nung nag-17 ako. So ito sa long, ano talaga, Nay, because lahat mga Santa Cruzan sa Caloocan, every year ako doon. So, nung time na yun pa lang, baka namamataan na ako. Yun, and then, he told me on our second date, sabi niya, if you don't fall in love with me in the next 6 months, I'll have all my fingers cut off. Oh, wow. Yun ang naging challenge sa'yo. Yun, oo. Tapos actually, Nay, 1 year na kami magkasama na wala pa, hindi naman ako nagpabuntis. Siya na nagsabi, kung wala kang intensyon na makasama ako forever, ngayon pa lang, hiwalay na. I made a choice, Nay. Mahal ko na siya noon. So, I decided to
So it build was a love family. na. Oh yes, Yeah, 29 years. That must be love. Yes. 29 years you were Yes. together with Boy. Yes. Grabe yon. And you have 8 beautiful children. Yes. Passed on in 2017. Anong mga pagbabago ang nangyari sa iyo at saka sa mga anak mo? Si Boy was literally the pillar of the family. Not only my children, but our whole family. He was the father everyone needed. He was the brother everyone needed. He was the tito everyone needed. He was just loved by everyone. Even our, household help, mga bodyguards niya, kahit naman ng mga tao sa Caloocan, really loved him. Kasi he was really pure. His love for the people was really pure. Hindi ko mapupunuan yung nawala. Hindi ko talaga mapupunuan na eh. No matter how I think of it. 'Di ba sabi ko nga sa mga interviews ko, kung kami ni Boy dumaan sa relasyon namin na maghihiwalay kami, wala yata sasama sa akin sa mga anak ko kasi lahat daddy's girl at daddy's boy. Naging mahirap, syempre na eh. Kumapit ako. Kasi the battles he left me were battles we were living before pa, when buhay pa siya. Kung sabi ko nga sa inyo, yung pang-anim ko, si Isha, yun yung talagang daddy's girl, she tried to end her life 5 times. Yeah, right. And then, yung panganay ko rin went through severe depression. Yung pangatlo ko rin, nagkaroon ng yung nalagas ang buhok. Maraming pinagdaan yung mga bata kasi hindi nila alam paano. Sobra kasi severe yung pain eh. Literal po yun yung tinutusok yung puso nyo. But, like what I said, we just turned to God. All of us. All we did was just pray every day, cry our hearts out. Wala, Nay. Wala talaga ako maisagot, Nay. Talaga siya lang eh. Nay, after 5 years, I can say, we're all victorious. All victorious because of all the prayers. Bago ang relasyon mo with Boy, alam naman ng lahat na Boy had other relationships, di ba? At may mga anak na iba. Yes. How are you with the excess of Boy? Siyempre na kinailangan ko trabahuin yun. Nakisama ako. I just tried to be the real me. Kung ano lang, kung magustuhan nila ako, okay. Kung hindi, okay lang din. Kami na rin siguro ng mga mothers ang gumawa ng way para maging okay yung mga magkakapatid kasi their father was sick. Naging natural na lang sa amin na oy, nasa ospital si Boy, tara punta tayo, yung mga bata sama. Yung naging one big happy family na lang kami. Right. Ever since naman before, pag pumupunta kami Amerika ni Boy, talagang we'd always meet up with all his children and all the mothers. Alam mo yun, yung kakain kami sa isang restaurant, ganun. Siguro na, I knew what I got into eh. Ang dami nagtanong sa akin, bakit hindi kayo nagpakasal? Kasi nung bata-bata pa ako, nung pinasok ko to, alam ko kung ano pinasok ko. Akala ko ang lakas-lakas ko. Akala ko ang galing-galing ko. Oh, alam ko naman na may asawa siya. Akala ko ang galing-galing ko. Pero syempre, pinagbayaran ko lahat yun. Bawat patak ng luha, bawat heartbreak, hindi madali. Kaya nga sabi ko, kung meron akong gusto sanang gawin tama hanggang sa kahuling hininga ni Boy, is magpakasal kami para sa mata ng Diyos na maging tama. Kasi we were husband and wife. I mean, 29 years is not a joke. Basta ginawa namin, we made his last few years as comfortable, as happy, as peaceful as could be. Na nakikita niya lahat kami in one place together. That's the best thing you can give someone. Actually, marami ang believe sa iyo eh. Dahil alam namin yun na talagang you are friends with the other or the exes. Para ko ng kapatid. Di ba? Nakakatuwa nga kayo. 24 lahat. 24 Are they po. close to each other? Yes, they're all in contact. Talaga? All in contact po. Lalo na nung namatay ng daddy nila. Mas lalo sila naging solid. Doon ako nabilib kay Boy. Kasi pwedeng hindi. Pwedeng hindi sila magkasundo. Correct. Napakahirap. 24, meron po 10 mas matanda sa akin. So I had to learn and understand each and every character. So iba rin po ang approach ko sa bawat isa. Trinabaho mo rin yun. Grabe. I have to give that credit also to you. Opo. Dahil hindi madali yun. Hindi po normal ang buhay namin ha. Hindi po dapat ginagaya. Kasi if Ito yung tinatawag ng modern Opo, family. marami na po ngayon mga modern families. But you know what? It just all boils down kasi sa kung hindi mo maayos ang pamilya mo, paano mo paaayusin ang ibang mga bagay? That's one thing I'm proud of Boy. Na kung may mga mali man siya nagawa nung araw, na dami niyang anak, dami niyang naging babae, at the end, all his children, at his very last breath, were all beside him, all with him, with the love that he deserved. Walang may galit sa kanya. Paano mo nabuo yun kung hindi ka maayos na tao? Anong namimiss mo kay Boy ngayon? Ayak ka na. Namimiss ko kay Boy. Siya mismo. Involved siya sa lahat. Anong breakfast natin tart? Anong lunch natin tart? Saan tayo pupunta pagsundo sa mga bata sa school? Anong natin? He had his rituals. Every day, pag kailangan ko gumawa ng desisyon, dalawa lang ang bagay na inisip ko. What if Boy was here? Anong sasabihin nun sa akin? Because Boy is always fair. Ayaw niyang may naagrabyado, ayaw niya may nakakawawa. So, yun ang unang ko inisip. Kung nandito si Boy, anong sasabihin nun sa akin gagawin ko? So, ayun, mapapatama na ako. And then,
what is pleasing to God's eyes. Para hindi na lang ako maligaw, Nay. Ganun na lang po kasimple yung mantra ko, yung everyday life ko. Kasi, Nay, I've always been a lover eh. I've always been a caring person. I've always been giving. Yun lang naman gusto ko sa life eh. Magmahal, magbigay, mag-share, magpakain. Kaya sabi ko nga, Lord, pamilyonaryo na ako. Para masaya. At age 50, boy gone for 5 years, are you still open for the second chance sa iyong puso? Alam mo na, you're the 937th person that asked me. Kasi sayang eh, di ba? Yan ang hindi ko po maintindihan. Bakit wala? Oh yes? Nay, literal. Okay. As in, it's like it erased in my... Totally po. Kasi hindi naman ako magpapakipok. Siyempre, alam ko naman kung sino pa ng mga gwapo dyan, kung sino pa rin ang... Di ba? Alam ko naman yun, di ba? So in other words, you're open. Kawawa kasi na yung magiging ano eh. Ayoko na mag-alaga. Ayoko na rin na sakit ng ulo. Nay, baliktad ang buhay ko, tandaan mo. Ngayon lang ako naging single since 12 years old ako. Ulitin ko lang sa lahat ng interview ko. Dahil alam mo naman yun, di ba? And I'm enjoying myself right now. I'm enjoying myself right now. The worst thing I need now is a partner. Wala talaga na. I don't see it. You're still Saka na, young. sino? How? No. No, Alam mo, hindi hinahanap yun eh. na, hindi Isang talaga darating hinahanap. sa'yo, oo. Kaya lang, now that I feel in my heart, no, parang, Maybe not now, in time, in God's time. yes, diba? in God's time, Oo, yeah, diba? I know. Pero, siguro, I'll be enjoying, I see myself living with my, having a small, maybe rest house where I'll see my apos in the weekends with my mom and my family. And then, if I need work, I'll just go anytime. My time, my call. Paano mo ito binamanage? Paano mo sila nare-raise? At paano mo sila napalaki ng ganyan? Make them your friends. Because that's what they need. Kasi kung magiging nanay ka ng nanay sa oras na kailangan nila ng kaibigan, goodbye. Pag kailangan nila ng advisor sa kanilang homework, kunyari sa kanilang trabaho, sa kanilang finances, at naging nanay ka ng nanay, wala sila. Hindi nila pakikinggan yan. Try being a friend. Ngayon at my age, I'm their barkada na lang. Kasi I'm done na being a mother. Although my worries will always be there. Hindi naman nawawala yun. Yes, but I want this time to be a friend. And out of the 8 children that you have, 5 sa kanila ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Yes may po. mga work na. Yes. At ang 2 panganay mo ay may mga Nag-asawa asawa na. na. At malapit ka na rin maging lola. Yes, so Nay. how does it feel? Ang bilis. Parang in 6 months, ang dami nangyari. Nag-50 ako. Nag-asawa si Ina. Ngayon, magkakaupo na ako. Parang, paano ka naman magre-reklamo sa buhay, Nay? Diba? Hindi na ako nangangarap ng mansyon. Hindi ako nangangarap ng Mercedes-Benz. Natikman ko na lahat yan, Nay. I know what true happiness is. I already know what true happiness is. It's having the peace, knowing that you stand in your faith every day and you just want to love and care for people. Okay na ako. Are you still open sa acting? I would love to. Okay, Like, alright. I mean, it's been almost 4 years since I had my last soap, which was with Angelica Inzanjo. Oo. And then nag-pandemic tayo. Okay. I will always be Yeah, an actress by heart, and this is what I know to. This is what I love to do. I was born to be an actor, and yung pagmamahal ko sa industriyang to, siguro naman napatunayan ko naman din. When it comes to acting, na marami pa akong gustong gawin. I hope na You don't look 50. Pero you Thank can already do, di ba, Mm. mother roles, Yes. di ba? Yeah, no, oo naman. Kahit diba? lola roles, wala akong problema. Acting yan, di ba? Yung lola kasi napakabata mo pa para Oo. maging lola, di ba? Hindi pa payag si Mami Linda. Doon sa 4 na, almost 40 years na estada mo in this business, what did you learn? What have you learned? At anong mga discoveries mo? Marami po akong natutunan sa industriya, pero if there's one thing na I want people to learn, is tao rin kami. Tao lang din kami. Kumbaga, pare-pareho lang po tayo na, lalo na in this generation na of hate, bashing, yung you go out of your way para manira ka ng tao, you go out of your way para manakit ka ng taong pasadya. There's so much hurt in your heart for you to do that. For you to hurt somebody, you really have to be so hurt, diba? So, ang gusto ko lang malaman ng mga tao na nanonood, pare-pareho lang tayong kailangan kumain ng 3 beses sa isang araw, pareho lang lilibingan natin, pareho lang tayong niluluwa ng mga ina natin, pareho lang tayong nasasaktan pag nasasaktan yung mga mahal natin. We are human beings na
napuputulan din kami ng kuryente. Naka-experience din kami ng pinalaya sa bahay. Naka-experience din ng umuutang ka ng bigas sa tindahan. Tao rin po ang artista. But that does not give you the right, just because we are offering our lives to you, to lambast us, to hurt us, to bash us, to judge us, to ridicule us. Kasi pinagdaanan ko na lang, manhid na ako dyan. But I feel so sorry for the next generation. And remember now, with all this digital and everything, it can happen to you. To Hindi lang anyone. po sa akin o sa isang politician o sa isang, it can happen to you. So in this life, we need to just continue to love, to care, to be kind. Please be kind to one another. Make a difference. Kung meron tayong 20 pesos, may isang tao tayong nakita, bigyan natin, hindi naman natin kamamatay yun. Diba? This world needs love. You were 7 years old Yes. nung masunugan kayo. Oh, yes. Right? Yes. Can you tell us about that experience? Yeah. Nakatira kami nila mami sa apartment with dad and tatlo pa lang kami yata magkakapatid noon. Basta all of a sudden, biglang ginigising na lang kami because we had to get out of the apartment complex kasi nasusunog na. Basta tanda ko lang na nakita ko, ang mami ko ako hawak, ang lola ko, yung pangatlong kapatid ko, tapos ang daddy ko hawak si Tanya. Sabi ni Tanya, Daddy, I got your pants. Daddy, why did you get my pants? Sabi niya, because this is the only money we have left para kumain kami. So, yun ang tatandaan ko yun. Kasi yun na lang talaga natira. So, buti na si Tanya nakuha niya yung wallet ng daddy. Kasi yun na lang naging pagkain namin for the next, Pero lahat, ubos po pati yun. mga damit, Yes walang po, natira. Wala. Kaya wala kami baby pictures. 2 beses din po kami na baha. Ubos din sa baha. Sila mama din sa... Ilang taong ka nun? Well, this was lang naman, the last 10, 15 years. Alam ko nga, napakarami. Kung iisa-isahin mo, napakarami. Nung iniwan kami ng daddy, syempre nanay ko had to work. My mom had to work. So syempre, remember I was 5 years old, nasa release ako ng barko dahil kailangan namin, kailangan kami pamigay ng mami sa Cebu. Para kasi she had to work alone eh. So lahat kami nasa release ng barko na nagbababay ako. Hindi ko alam ba't ako nagbababay sa nanay ko, but it was not a good feeling. And then yun, we had to live in Cebu sa aunties namin kasi hindi na makaya ni mami. Ang nanay ko before sa JP Rizal, Makati kami nakatira, magta-tricycle kaming 5. Kasi ang mami ko, nagtatrabaho yan sa Hotel Nico. General manager ng Hotel Nico yun. Tapos, bababanan niya kami doon, kaming 4, nasa San Agustin kami nag-aaral sa Dasmariñas. Tatawid lang niya kami doon, maglalakad na kaming 4 magkakapatid hanggang sa school. Ang mami maiiwan na doon. Hanggang gano'n na naman, magta-tricycle ulit kami pa uwi sa apartment. Ganun lang, naghahati kami sa 2 sardinas. Oh, wala ka pa sa showbiz noon dahil 11 Wala or pa 12 po. years old. Mga ka pumasok 8, sa 9, yes. Oo. Ilang operasyon ang pinagdaanan mo? Was it 14? Yes, 14 Oo, po na. ba't napakarami? Paano mo ito na-survive? Nung 13 po ako, nagkaroon po ako ng ovarian cyst. Yun po yung PCOS na sumabog po sa loob ng tiyan ko. Na kinailangan po ako i-surgery hip bone to hip bone at the age of 13. Doon po ako tinanggalan ng buong right ovary at 40% ng left ovary ko. So, I only have 60% of my left ovary. Na sinabihan ako ng doktor, hindi na po ako magkakaanak. Pero nagkaanak ka ng 8. So, yes. Cesarean pa. Lahat cesarean? Yes, 7 cesarean po na. So, after that, nagkaroon ako ng ovarian cyst. After ng ovarian cyst, meron pa akong mga aksidente. Nahulog ako sa building. Nakakulitan ko nung bata ako. Makita ko sa fire You were 9 exit. years Nahulog old. 5 stories. Oh my God, Na-break. nabuhay ka pa rin. Nabali po yung 3 ribs ko. Basta madami po. Ito, hiwa-hiwa na tusok po sa mga post na yung maral ko. Yung mga ganun. Tapos ito po buo, pinalitan po to dahil sa electric wires ako kumapit. Nay, para akong pusa. Oo nga, hindi lang pusa eh. Sabi nila yung pusa, 9 lives lang eh. 14 ang operasyon mo. Yes. May eye naman po, nagkaroon ako ng detached retina noong 2008. Bigla na lang nawala yung vision ko. Nakatatlong surgery na po to, tsaka 11 na LASIK, para lang magmukhang normal. Pero bulag na po talaga yan. Up to now, hindi ka... Wala na po yan. So hindi na nakakakita yun? Wala na. Kaya Hindi ko alam. kinailangan ko mag-aral ulit mag-chop, kasi na-chop ko na yung daliri. Nagda-drive ka pa. Inaral ko po ulit lahat. Badminton, golf. No, you bet to car accidents. Ayun naman, sa pagkabasagurero ko sa pagmamaneho. I have also WPW. I have Heart problem. heart problem. Pero hindi naman siya nakakamatay. Pero diabetes ko, cured na. Oh, praise Yun, God. yes, Oo, cured oo. na. So, yun lang naman, Nay. Di ba, Tapos, Nay, pag inisip mo? Pag iniisip, kaya nga sabi ko, paano ka nakasurvive? Paano ito na lahat nalagpasan? I mean, ang ano mo lang naman doon was fight. Kasi all my life naman, Nay, fight eh. Mama ako kay boy, fight. Kung ano man sabihin ng tao, sige.
Nung nandun na ako, nakasama ko siya, fight pa rin sa lahat ng mga katabi, di ba? Dahil syempre, yun nga ang sinasabi ko na the choices I have to make now, you have to be careful kasi yung mga choices na ginagawa mo sa buhay mo can really affect your tomorrow. Ang pagiging matulungin niya sa kanyang kapwa, sa kabila ng pagiging single mom niya, pagiging abala sa maraming bagay, why do you do this? At saan mo hinuhugot yung lakas mo para tumulong sa ibang tao? Kasi Nay, alam ko kung paano pag wala eh. Naisipin mo Nadia Montenegro ka, may sakit asawa mo, 3 buwan nang nakatiwangwang doon, ilang milyon na. Magpapaka Nadia Montenegro pa rin ba ako? Na, syempre, I will do what I can, di ba? I will go down to how it is really done. Na, pumipila akong PhilHealth, pumupunta ako ako mismo. Yung magiging matulungin ko, I think, I got that na talaga from my blood eh. Kasi ang nanay ko, I remember, nasa San Agustin pa ako, ang nanay ko, bawat policeman, bawat magtataho, bawat kilala siya. Ma'am, tatawid yung tricycle namin, ma'am. We were always like that. My mom always showed me, the house was always filled with food every Sunday. Bahala sino dumating, sino kumain. So, naging ganun talaga. Yung asawa ko pa, ganun pa. Mas malala yun eh. Iyon talagang tart, kailangan na natin magbayad ng tuition. Teka lang, wala pang tuition si barangay captain. O mas unahin pa yung anak nun. Ganun tayo, nasanay kami sa ganun. Nasanay ako na hindi kami prioridad ni Boy because he's a politician, he is a public servant. So everything that he has, he thinks it's really for the people. So lumaki ang mga anak kong ganun, hindi naging mahirap ang magbigay. Tsaka hindi naman talaga mahirap magbigay na, lalo na pag umaapaw. Nung talaga nag-uumapaw ang buhay ko, ay maraming nakatikim ng sarap. At nandiyan pa rin naman sila. Malaki ang naitulong mo at ng ibang mga kasamahan mo, kung paano gumaling si Julio Diaz, at kung paano na ipalibing ng maayos ang character actor na si Dick Israel, among others. I cannot take the credit for that, Nay. Sabi ko nga sa'yo, everyday ang dasal ko lang kay Lord, Lord, use me. Use me. Pag may dumarating na ganong oportunidad na I'm serving the Lord, I'm not serving you, I'm not serving man. Pag ikaw nalagay sa ganong sitwasyon, you're given the chance, bakit mo naman hindi gagawin? Titignan mo na lang. By nature, I was brought up this way. Naging asawa ko, ganon din. Tingin ko talagang nasa puso lang namin ang magbigay. Kaya ako lang, sabi ko sa'yo, never tataas ang savings bank ko. Hindi talaga. Never. Hindi ko, 50 na ako, kailangan ko nang tanggapin. Hindi tataas ang bank account ko. When I turned 50, I just decided, and then parang biglang may nag-switch sa akin na I have to take life slow. Ang bilis na yun ng oras. May 50 na ako. Hindi pa rin ako makapaniwala kasi parang celebrate ko na 40 eh. Alam mo yun, parang what did I do in the 50 years of my life? I have what, 20 more? 25, 30? Hindi na. Nay, para pag magkamali pa ako ngayon, Nay, sampalin mo na ako. Para magkamali ulit ako ng ganito sa buhay ko, na ito nalalaman ko, may Panginoon ako, may mga anak ako, napagdaanan ko na lahat, magkakamali ka pa, hindi ko na kaya na. Anong isang bagay na hindi mo pa nakukuha na naandyan pa rin? Even if you're 50 now, may kulang pa ba sa isang Nadia Montenegro? Foundation pa rin. Yan na lang ang kulang sa akin. Gusto ko talaga magkaroon ng sariling foundation. Matagal mo ng pangarap. Pangarap ko yan, Nay. I just want a foundation when I can have a soup kitchen, feed people, care for people, pick them up from the streets, let them have a home for a week, bring them out again, having hope, give them another chance. Unlimited chances, Nay. I just need... Posible yan. Yun na lang ang gusto ko, Nay. Wala na. You have nothing to prove. I don't care about material things. My children know that. Yung phone ko, ewan ko, hindi ko nga alam. Basag pala, hindi ko pala alam. Basta nag-text pa rin. Di ba? Wala na ako na sa material na bagay. I want to do my purpose. How do you want to be remembered by people? Someone who always cared more than you cared for. I can tell every friend that I have that I love you more than you love me. And that's one thing I have to learn. Hindi ako pwedeng sumama ang loob na hindi mo kayang ibalik sa akin yung pagmahal na binibigay ko sa'yo. Kasi sasama ang loob ko. So, yun ang natutunan ko this 50. Anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? At ano yung gusto mong totally matanggal na? Siguro yung time nung, nandito kasi nanay ko eh. Yung time naging battered wife, mama ko. Yun ang babaguhin ko kasi yun ang bumago sa akin eh. Yung nakita ko nangyari sa mama ko nung baby, nung bata pa ako, still reflects now. Because I will not allow any man to hurt. I will not allow any man to hurt my family. Not one. I saw my mom, my siblings, struggled being battered women. Oh, yun ang masakit. So, yun ang babaguhin ko. Kasi,
Nakita ko mga dugo na, nakita ko mga pasa, nakita ko lahat yun. So, at a young age, I was already battling. Marunong ako manuntok. Marunong akong humawak ng baril. Now I understand kung bakit ganun kakatapang. Ngayon, meron ka palang pinaghuhugutan. Apo. Meron ka palang Walang pwede manakit sa pamilya ko na. I want to be a speaker. Oh. I want to go out to the world and share my life testimony. I'm not asking for anything in return. Bayaran ako or na. I just want to do what I want to do. I want to do my purpose. And my purpose is like this, to share my life story, to give inspiration for people not to do the same mistakes and to know more about our Creator. That's my purpose in life. Your kids are watching. Message mo sa kanila. Thank you. Thank you for being the greatest barkada a mother can have. And thank you. Salamat sa trust, Nay, at sa faith na binibigay ng mga anak ko sa akin. Because when they look at me in the eyes, Nay, yung alam mo yung, Ma, kaya ko. Gagawin ko. Yung, alam mo yung pag sinabi na nilang ma, kasi hindi na nila kaya, I will always be that ma na hindi nila kailangan hingan ng kahit anong pakiusap or pabor or na to be there because I will be there. I will be there in their lives. I will make sure na nasa tama pa rin sila, nasa ayos. Mga apo ko, maayos, malalaki. Pero hindi ako magiging nagger na Pero I will be a spoiler lola for sure. Pero to my children, I thank you for just, Nay, dahil sa mga ko, mas lalo ko nire-respeto. And that alone is enough for me na kahit saan lupalo pumunta mga anak ko at sinabi nilang anak sila ni Nadia Montenegro at ni Boy Asisio, taas noo sila. Okay na ako to, Nay. Your message for your mom. Ay, naku. My mom, I will die for you. I'll do anything to have 10, 15 more years with you. Nay, if there's one person in this world that is important to me right now is my mother. I honor my mother. Kung meron akong lungkot, hindi ko mabigay sa kanya yung mga pangako kong makapag-travel sa Europe, yung mga ganun, pero gagawin ko lang. Basta bigyan lang ako ni Lord ng mga 10, 15 more years pa nakasama siya. Alam niya mahal ka, ko siya kamahal. Alam niya makikipag-away ako para sa kanya. Alam niya yan, araw-araw yun. I love you, Mom. Mensahe mo sa lahat. Just spread the love. Napakadaming bagay sa mundo na sobra dapat natin maging grateful. Makain man tayo ng 1 beses o 2 beses, 3 beses o 10 beses. May mga taong naghahanap pa lang ng kakainin nila para bukas dahil hindi pa kumakain ngayon. Ang daming mga taong nagmamakaawa sa Diyos na tanggalin yung cancer nila. Tapos tayo malakas. Pero wala tayong ginagawa, binibigay hope sa mga taong walang hope. Anong purpose ng pagiging tao natin, di ba? This world needs love. We need to care and to be kind to each other. Alam mo, Nay, wala kang makuha ngayon na schedule sa mga psychiatrists, sa mga child psychiatrists dahil sa dami ng mga batang gusto magpakamatay. This is the world we're living in right now. Do what is right even when no one is watching because there is one who sees it all. If Boy is watching now, your message to Boy. Sabihin ko sa kanya, Dad, we did it. 5 years kang wala, pero we did it. Alam mo na kung ano ibig sabihin nun dahil nandyan ka sa taas, pero we did it. Thank you so much to Ever Belena, Hello Glow, Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements, Nesa Tomas Morato, Quezon City, Beauty Derm, Erase Beauty Care, Nutritech. Thank you so much to Jones de la Luna, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nesa Steely Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Pandan Asian Cafe, maraming salamat kay Alvin Fortuna at of course kay Dennis Coronel Macalindal. Thank you so much. This is my home. And of course, sa Aficionado by Joel Cruz, Studio Manila, Bebot Santos of Colorete Clothing, and Vine Aesthetics. Maraming salamat. Ako din, papasalamat ako na. Go ahead, Ana. Boy Navarrete, syempre for my hair and makeup. And please follow me on YouTube. Boy. Yes, please follow me on YouTube, the Nadia Montenegro channel. Tapos syempre sa Instagram and sa Facebook, Kusina ni Nadia. And malapit na, Nay, mag-upload ulit ako ng mga bagong recipes. You should. Yes, and malapit na rin po yung aking ebook. I'm gonna do another cookbook, pero ebook na, so pwede na nilang makita online.
And yun lang naman na yan. Sana soon magkaroon ng soap or work, di ba? Anytime soon. Soon, malapit nang lumabas Sana. yung kauna-unahang apo. Yes, malapit Ina na. pala, congratulations. Madalas ko ito paulit-ulit na sinasabi sa'yo. Hindi tayo madalas nakikita, hindi tayo madalas nagkakausap. And yet, but the warmth, the honesty, naandun hindi nawawala. Di ba? Kasi, Nay, alam mo, I want to thank you also. Kasi, all these years, out of the blue, tatawagan mo ako, i-check mo ako, kamusta ka ba? Malalaman mo na sa hospital si Boy, okay ka ba? O may pambayad ka ba? Nanay ka eh. Ang dami na rin natin pinagdaanan. Alam mo na-test yung friendship natin, Nay, yun doon sa recent na nangyari. Pero I'm just so grateful kasi it takes one great woman to give me that understanding. Inintindi mo yung breakdown ko, yung sama ng loob ko, yung galit ko nung mga panahon na yun na nag-uusap tayo, Nay, bakit sila ganito? Tumutulong lang tayo. Pero you stood still habang ako nagka-crumble. You helped me stand still, Nay. And you've always been there. And alam mo naman kung gaano kita mahal, Nay. We don't have to see each other all the time, but I have your back, Nay. Alam mo yan. With that, maraming salamat, anak. And of course, sa inyong mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa susunod na Biyernes, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all!